mga kapatid po nating mamimili ng dried fish. Yan. Mas tumaas nga ba ang presyo o mas mababa ito ngayong linggo? Kukumustahin po natin yan mismo sa ating Nyora ng Palengke na ngayon nasa Guadalupe Market. Mami Chiki, good morning! Kumusta po ang presyo ng dried fish dyan? Angela, nandito nga kami, bright and early. Ay, nako, ang dried fish, hindi po masyado nagbabago ang presyo. Yan naman ang promise ni Joanne, na kahit sabi mo, Joanne, is medyo nagpa-fluctuate lalo na kapag merong ulan. Kasi paano ka naman magpapatuyo? Talaga sinisikap na ating mga vendor na hindi ipasa sa mga mamimili. Kasi sanay na tayo sa presyuhan dito ng dried fish. Alam na ng ating mga nanay kung magkano ba ang inyong mga paboritong tuyo, dried fish dyan. Inuna na natin ang aking personal favorite, ang danggit. Nasa 1,400 per kilo yan, pero ang bilihan naman dito usually nasa 1/4 or nasa 1/2, diba? So, 350 per kilo or per 1/4 ang danggit. Ang susunod naman, ang pusit ay 120 per 100 grams. At ang susunod pa ay boneless dilis sa 1,500 pesos. Nandyan din naman ang big dilis, 600 pesos. At ang tamban, 200 pesos. Ang galunggong, 300 pesos. Ang tuyo, 100 pesos. Ang daing, 140 pesos. Ang labahita, 400 pesos. Ang tilapia, 140 to 200 pesos. Ang sapsap, 380 pesos. Ang dalagang bukid, 360 to 400 pesos. Ang flying fish, 300 pesos. At ang matambaka, 320 pesos. Joanne, sa iyong experience, ano ba yung pinakamabili? Nag-iiba ba? Hindi naman po. Actually po, yung mga customer namin na talagang pangmasa lang po yung tuyo. Tuyo talaga ang gusto. Ikaw, anong paborito mo? Tuyo po. Ah, nako. Linalagay mo pa rin sila. Linalagay mo rin sa champorado sa umaga. Opo, suka, tawsaw sa suka. Oo. Lalo na sa almusal po, which is partneran mo ng sinangag, itlog, tuyo. Yun po yung karamihan na ginagawa ng mga customer. Nako, natatakam na kayo, no? Sige, pag-uusapan pa natin yan. At siguro mamaya, daan na din natin yung mga ibang gusto mo na mga matikman namin or matutunan namin na ihanda sa ating bahay na mga dried fish. Balikan kita mamaya dito sa Guadalupe Market. Balik muna tayo dyan sa studio, Angela. Ako, Mami Chiki, nagutom na kami dito nila Andre tsaka ni Mami Dimples. Maraming salamat po sa inyo. Live po si Mami Chiki dyan sa Guadalupe Market. Kaugnay naman ang pagbagsak ng farm gate price sa mga manok, kukumustahin naman natin ang bentahan nito sa Guadalupe Market mula mismo sa ating Nyora. Mami Chiki, magkano na po ba ang presyo ng manok dyan sa palengke sa kabila nga po nitong pagbagsak ng farm gate price? Angela. Alam mo, swak na swak din yung sinabi ni Sir San Diego, no? Na talagang nasa range na 170 to 220 ang manok. Stable po yan. At naglalaro yan sa presyo dahil depende na rin kung sa kayo mamimili. Nandito tayo sa Guadalupe ngayon na alam naman natin, medyo mataas din ang upa nila. From 220, nakikita nga natin na tinatakpan na lang nila yung kanilang mga usual price. Eto, nasisilip ninyo na bumaba ng bahagya. Nababa nila ng tagta 20 pesos per kilo ang whole chicken, pati na rin ang legs, ang breast, ang wings. So, nandyan po, naglalaro po sa 170 to 220. Nasa 200 ngayon ang whole chicken, ang legs, ang breast. 220 ang wing, 220 din ang drumstick. Ang thigh naman nasa 210. At ang liver, 220. Ang gizzard, nasa 140. Ang paa, nasa 130. At ang leeg po ay nasa 110. Dito po yan sa Guadalupe. Siyempre yung backbone meron din 120 kung gusto niyo yung pampalasa lang ng inyong mga sabaw. At ang fillet, siyempre alam natin mataas yan. So kung kayo ay naghahanap ng mas mababang presyo, doon po kayo sa bagsakan. Mas mura siyempre ang presyo ng manok doon. Pero kung nararamdaman ba talaga ng mamimili yung pagbagsak ng farm gate prices, sabihin natin na slight lang po, hindi pa sa ngayon at medyo nagtitimpi rin at iniisip din ng ating mga resellers, ng ating mga vendors, yung biglang dagsa ng tao dahil dumadating na rin ang Kapaskuhan. So, inaalagaan din nila ang mga presyo nila. Kanina, Angela, Andre at Dimples, nakausap natin si Joanne dito sa dried fish dahil yun po ang topic natin ngayon, dried fish 101. Naku, ang dami ko nang natutunan kay Joanne. Ayan, si Joanne napahinga tuloy dahil busy-busy.
Eto siguro alam na ng ating mga nanay, pero ako ay ngayon lang natututo, kasabay siguro ng mga Gen Z na mga bagong nanay dyan. Hello, yung mga batang nanay. Hali kayo, alam nyo ba ang pagkakaiba ng tuyo, ng daing, at ng dilis? Explain nga natin, Joanne. Opo. Oo, so ito yung mga tuyo. Opo, ito yung mga tuyo. Ito naman po yung mga daing. Tapos ito yung dilis namin. Dilis. Opo. So actually, Joanne, yung tuyo, iba-ibang klaseng mga isda rin. Opo. Kung may budget, medyo may higpit ang ating budget, saan tayo? Tamban. Tamban. 50 Okay. lang ang 1/4. Okay. Tapos meron din po yung mga malalaking tuyo. Oo. Mas mataas din po siya. Okay. Mga sizes nila. Ang pagkakaiba ng lasa ng tuyo at saka ng daing. Daing. Ano? May tuyo din po na tabang, Oo. hindi siya ganun Hindi ka ganun kaalat. Opo. Tapos sa daing naman po, lahat po sila may asin. Kaya lang po, ang ginagawa ng mga customer namin is sinugasan muna. Oo. At saka binababad sa tubig bago po lutuin. Bakit nga nila ginagawa yon? Para hindi po siya ganun kaalat. Depende po sa luto nila. Pag prito lang, dapat talaga hinugas at saka binababad para hindi siya ganun kaalat. Tapos pag sinasahog naman, kahit diretso. Ayun. Naku, ito naman yung dilis. Kung minsan, ang sarap papakin ito di ba? Yung hahaluan mo ng konting sweet and sour. O ano. Ganun po ginagawa nila, yung ginagawa nilang inaasinan or asukal, binababad sa mantika, mga ganun, gourmet. Ayun, naku, gourmet, nabanggit mo. Opo. Di ba kung minsan nakakatanggap ako ng Pasko, yung parang nakaboteng ganyan, Opo, tapos tuyo. Opo, Oo, ganun paano ginagawa yun? Actually, binababad nila sa olive oil. Okay. Ganun po yung Sa mga- shop! Oo, Okay. tsaka healthy. Opo, Oo. okay. Oo. So ito rin yun. Dito talaga, dito sa tuyo. Pero syempre, ang paborito natin, yung tinatapping sa champorado. Champorado. Sa kanin na mainit. Okay. Sinangag. Tapos, sabi mo, meron kang nabanggit sa akin na bagong luto gamit ang daing. Opo, yung ibang customer namin ginagawa siyang kaldereta Oh. or apritada. Talaga? Nilalagyan din po nila ng mga sauce. Pwede So, din hindi po- kailangan lahat is yung Yung prito prito. lang. Opo, simple Maganda yan. prito. Opo. Oo. Pero syempre ako, uuwi ako kasama ng aking paboritong danggit na ngayon ay nasa 350 para sa 1/4. At yung ibang ang favorite export ay 375 na 1/4. Napaka... Meron din po yung mga Ayun, ito pa, isa pa. Ayan pa. 1/4 yung maliliit. Ito yung ayan. Nako, sobrang... kaya ng budget. Kayang-kaya ng budget. Opo. Maraming salamat, Joanne. Napakaganda ng pwesto ni Joanne dito sa Guadalupe Market. Nasa harap katabi ng pinto. Sige. Opo, thank you po. Okay. Happy Tuesday sa inyong lahat dyan. Andre, Angela, and Dimples. As always, maraming salamat po sa inyo, Mami Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.